Nang magpaula ng biyaya ang may lalang, isang lupain ang ginantimpalaan ng nag-uumapaw na kayamanan. Pinagpala sa iba't ibang uri ng likas na yaman, sa malawak na lupain ito, ipinunla ang binhing pagmumulan ng lakas ng bawat tao. At sa paglinang sa biyayang ito, isinilang ang itinuturing na lupang pangako, ang isla ng Mindanao. Binansagang Land of Promise ang Mindanao dahilan sa masagana nitong likas na yaman, partikular na sa agrikultura at pagmimina. Maging sa karagatang pumapalibot sa dalampasigan nito, nagkukubli ang mas marami pang yaman. Sa kabila nito, itinuturing ding the Lost Paradise ang Mindanao, bunga ng ilang dekadang pagkikibit-balikat sa maraming insidente ng pagkamkam sa lupa, pagkaubos ng yaman at pang-aabuso sa kalikasan. Sa pagharap ng Mindanao sa modernong panahon, paano nga ba nito mapapangalagaan ang nanganganib itong yaman? Milyon-milyong ektarya ng lupa sa Mindanao ang lupaing agrikultural. Naging angkop ang klase ng lupain ito, gayon din ang klima upang pagtamna ng saamot-saring produkto. Sa 6 na rehiyong bumubuo sa isla, isa ang Soxargen region sa nangunguna sa agricultural food production at isa sa mga lalawigang may pinakamalaking kontribusyon sa bilang ng mga ito ay ang probinsya ng Cotabato. Mindanao has the most fertile soil. In fact, they say that if you just throw up by mouth the seeds of what you've eaten, the fruits, it will grow on its own. So ganun ka-fertile yung aming land. Mayaman po ang Cotabato Province when it comes to food production. Kami po yung net exporter po sa mga katabi nating mga probinsya when it comes to rice, corn, at saka itong mga high value crop natin, mga fruit trees. Dito po nanggagaling ang ating mga napakaraming fruit basket po ng Cotabato ng Region 12 po. Pagmamalaki ng mga taga-Cotabato saan mang lupalop ng kanilang probinsya, maaring mapagtamnan, partikular na sa mga matataas na bahagi at malapit sa paligid ng Mount Apo. Paniwala nila, malaki ang kinalaman ng pagiging malapit ng kanilang lalawigan sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Kung kaya, mataba ang lupa nila rito. Yun po ang pinaka-ideal po na lugar para taniman natin ng mga high value kagaya po ng rubber at sa mga gulay. Kasi nga po, nandyan po yung napakaraming plantation natin ng rubber at the foot of Mount Apo po. Sunod sa Zamboanga, Sibugay, pangalawa ang Cotabato sa may pinakamalaking lupain na tinataniman ng rubber trees, isang punong karaniwang itinatanim sa Mindanao. Pagbabahagi ng Agricultural Office, may pagkakataong umabot sa 50 pesos per kilo ang palitan ng rubber nang tumigil sa produksyon ang Malaysia na isa sa largest rubber producer sa buong mundo. Subalit noong nakaraang taon, bumagsak ito sa 18 to 19 pesos per kilo. Upang makatulong sa mga rubber farmers, hinikayat ng provincial government na maggrupo-grupo ang mga rubber farmers bago nila ipagbili ang kanilang produkto. Dinadaan po kasi namin sa mga bagsakan yan, hindi po kami bumibili ng individual. No? Ini-encourage po namin sila na maggrupo-grupo at ilalagay sa isang bagsakan. Doon po namin pinapapunta yung mga traders natin para magbidding. Highest bidder po yon. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 28 pesos ang presyuhan ng rubber dito. Depende sa kung sino ang magiging highest bidder sa mga lumahok na trader. Iba't ibang clones na ng rubber tree ang naitatanim sa Cotabato. Ilan sa mga ito, produkto ng research team ng University of Southern Mindanao, gaya ng USM-1 and PS-300. Kaugnay nito, upang lalong mapalakas ang rubber production, nagko-conduct ng training ang Agricultural Office sa pagpaparami ng rubber trees. Kasi noon, ang nakasanayan po ng ating mga farmer, pagtanim hanggang mag-harvest na yan, after 5 years, walang mga abono. Pero ngayon, binibigyan po namin sila ng support na abono para lalago po yung... At nakita po namin na mayroon pong karagdagang may dagdag po na production po yung mga farmers natin kung inaabunuhan yung kanilang mga tanim.
Binigyang pansin ng North Cotabato ang pagtatanim ng mga rubber trees ngayon sa 32,000 ektaryang napagtamnan na ng mga puno ng goma, layunin ng lalawigan na maging #1 rubber producer sa buong Central Mindanao. Dahil marami na rin sa mga rubber trees sa lalawigan ay overage na, ang mga naturang programa ay paraan upang mahikayat ang farmers na mag-expand ng kanilang rubber plantation, lalo na't hindi na maaaring mag-replant ng naturang puno sa parehong lokasyon. Kapag pinutol kasi ang isang rubber tree, hindi na ito pwede pang pagtamnan ng parehong klase ng puno dahil sa mga naiwang residue na maaari lamang makasira sa itatanim na bagong puno. Upang mapakinabangan pa rin ang lupa, maaari naman itong pagtamnan ng iba pang crops gaya ng fruit-bearing trees at oil palm. Isa rin ang oil palm sa malawakang itinatanim sa lalawigan ng Cotabato. Sa higit 37 hectares na pinagtaniman ng oil palm, ang malaking bahagi nito ay matatagpuan sa bayan ng Carmen at Mlang. Kumpara sa rubber trees, mas madaling magtanim ng oil palm dahil nagbubunga agad ito matapos ang 28 months. Gaya naman sa rubber farmers, kwalipikado rin ang mga oil palm farmers sa Plant Now Pay Never program. Target ng pamahalaan, hindi bababa sa 5,000 trees ang maitatanim taon-taon. Marami ring maisan ang nagkalat sa iba't ibang panig ng Cotabato kung saan partikular na itinatanim ang yellow corn. Tuwing cropping season, nasa 35,000 hectares ang kanilang minimaintain na corn farms na karamihay matatagpuan sa highland areas. Subalit maging ang mais, apektado ng pagbaba ng presyo, sanhi ng pagpasok ng African swine fever sa lalawigan. ASF ay isang virus, no, na sumasalanta sa ating mga alagang baboy. Kung hindi maagapan ay maikling panahon ay namamatay ang baboy. Ang mga piggery kasi ang pangunahing consumer ng mais at dahil sa pagkakamatay at mas killing sa mga baboy, bumaba ang demand sa mais. Mababa po yung bilihan din ngayon dahil sa ESF. Hindi daw po magpa-process dun yung mga millers. Yun po kasi ang #1 na consumer po ng yellow corn. Mga piggery natin. Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, kontrolado na nila ang naturang virus. Kaya inaasahan na unti-unting babalik sa normal ang mga naapektuhang industriya kabilang ang corn industry. Higit na nakilala ang North Cotabato sa iba't ibang klase ng prutas na matatagpuan sa lupain ito dahil upang bansagan ang lalawigan bilang fruit basket of Central Mindanao. Sa pagbisita pa lamang sa mga pamilihang bayan dito, agad na mabubusog ang iyong mga mata sa samot-saring prutas na kanilang ibinebenta. Mula sa King of Fruits na durian, ang Queens of Fruits na mangosteen, hanggang sa marang, lanzones, rambutan, mangga, pakwan at saging, tila hindi mauubusan ng prutas sa mga pamilihan dito. Sa lahat ng lugar sa Cotabato, ang Kidapawan City ang pinakabantog sa saganang produksyon ng prutas. Dahil sa ito ang pinakamalapit na bayan sa Bundok Apo, lalong naging angkop ang kanilang lupain para pagtamnan ng high-value crops at fruit-bearing trees. Upang magbigay pugay sa mayaman itong supply ng prutas, ipinagdiriwang sa Kidapawan City ang Timpupo Festival. Hango ang ngalan nito sa salitang Cebuano na Timpupo na nangangahulugang harvest. Bukod sa makukulay na dance, competitions at parada ng naglalakihang float na hango sa prutas, bida sa okasyon ang mga may pagmamalaking prutas ng Kidapawan City na libreng pinapakain sa mga dadalo sa Fruit Eat All You Can. Ito po yung mga hari ng mga prutas po ngayon dito. Kung nagkataon lamang po na meron kaming fruit festival sa Kidapawan City, doon po sana nyo matitikman, libre po yun. Sinushowcase po namin yung mga prutas dito sa province, kaya nga po, yun po ang dinadagsa din ng mga turista po dito sa province tuwing sasapit po ang September at saka October. Noong nakaraang taon, di mahulugang karayom ang Kidapawan City Plaza sa dami ng nais makatikim ng sandamakmak na prutas sa paligid ng liwasan.
Higit 150 tonelada ng prutas ang nakonsumo sa nasabing pagdiriwang. If you can visit us by September, October, by around August, September, that's the peak time of our fruit harvest. Talagang malulula kayo sa dami ng prutas namin. Gayunpaman, muling natigil ngayong taon ang masaya sanang okasyon dahil naman sa COVID-19 pandemic sa bansa. Sa kabila nito, umaasa ang lokal na pamahalaan na sa mga susunod na taon, maidaraos na nilang muli ang pista upang lalong maipakilala sa buong mundo ang yamang taglay ng Kidapawan City. Sa higit 3,400 hectares na nakalaan sa pagtatanim ng iba't ibang prutas sa Kidapawan City, 381 hectares nito ang para sa mangga, 4,222 hectares naman ang tinamnan ng rambutan trees, habang ang pinakamalaking bahagi pinagtataniman ng saging na nasa 1,600 hectares. Ang saging ang ikalawa sa pangunahing produkto ng Cotabato kasunod ng goma. Nasa 48,000 na hektarya ng lupa ang kasalukuyang tinamna ng puno ng saging sa buong lalawigan at linggo-linggo nadaragdagan ito depende sa ganda ng klima. Partikular na malawakang ipinuproduce na uri ng saging dito ay ang Cardaba at Lakatan na ayon sa Agricultural Office nakararating pa hanggang sa Maynila. Matatagpuan naman ang marami sa mga plantasyon nito sa mga bayan ng Alamada, Arakan, Magpet at siyudad ng Kidapawan. Year round po yan. After 8 months, mag-umpisa na po yan na magbubunga at meron na naman susunod yan. So every 3 months po yung harvest po ninyo. Maganda po yung banana industry po dito sa Cotabato Province. Parehong hakbang din ang inilunsad ng provincial government sa isa pang may pagmamalaking prutas ng North Cotabato, ang pomelo o suha. Sa susunod na taon, balak nilang i-train ang ilang residente sa paglikha ng iba pang produkto mula sa suha. Meron ho tayong ginawang preparation dyan. Mayroon ho tayong ginawang shared facility na gagawin sa province by next year para may training po tayo sa ating pomelo winemaking. Minsan yung sa Davao, galing po yan dito sa amin sa Mlang. So, meron tayong pomelo winemaking na gagawin. No? Sa lahat po ng mga ginagawa natin ngayon, nagtuturo tayo ng mga taro chips, kasi marami yung taro dito. Matatagpuan sa lahat ng bayan sa lalawigan ang iba't ibang Rural Improvement Club na programa ng Department of Agriculture. Sila ang nagpoproseso sa mga byproducts ng farmers gaya na lamang ng saging. Ilan lamang ito sa mga nakikitang paraan upang hindi mabaliwala ang surplus products ng mga farmers. Gayunpaman, aminado ang pamahalaan na hindi pa rin ito sapat. Marami pa rin sa mga sobrang produkto nasisira na lang. Sa ngayon, nakikita mo yung how productive Cotabato Province is. No? Tulad ngayon, fruit season. No? Daming mga prutas na minsan tinatapon na lang, minsan binibigay na lang. No? And sana ito yung mga opportunity na sana mapakinabangan ng mga Cotabateños. Sa makabagong panahon, iba't ibang inobasyon at pamamaraan na ang umusbong upang mapatagal ang kapakinabangan ng pagkain. Batid ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato na kinakailangan nilang sumabay sa pagbabagong ito at sa pagsisikap na lalo pang maiangat ang estado ng pagsasaka. Isang makabuluhang proyekto ang nais nilang ilunsad na titiyak na babago sa mukha ng lalawigang kinikilala sa larangan ng agrikultura. Unlad, Pilipinas.